Mga kababayan, habang bumabiyahe kami sa isang liblib na lugar, may isang dalagang pumukaw sa aming pansin. Sa gilid ng maisan, nakita namin siyang abala sa pagtatrabaho. Sa ilalim ng mainit na araw, hinahalo niya ang mga mais upang matuyo ng maayos. Siya si Rosalyn, 17 taong gulang. Nang makausap ko siya, doon ko nalaman na mas mabigat pa pala sa kanyang trabaho ang mga pasaning dala niya sa kanyang buhay. Siyam silang magkakapatid, ngunit sa murang edad niya, nasaksihan niya ang pagkawatak-watak ng kanyang pamilya. Naghiwalay ang kanyang mama at papa, maliit pa lang siya, nagkaroon ng kanya-kanyang buhay na ito, at unti-unting nagkakahiwa-hiwalay din silang magkakapatid. May mga kapatid na naampon, may mga kapatid din siyang may sariling pamilya at nagtatrabaho na. At sa huli, pakiramdam ni Rosalyn ay naiwan siyang mag-isa na lang at wala ring magulang na masasandalan niya. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Ngayong pasukan sana ay grade 7 na si Rosalyn. Pero sa halip na pumasok sa paaralan, pinili muna niyang magtrabaho para may pantustos sa pang-araw-araw. Sa trabahong ito, kapag natapos nila ang kontrata, maaari silang kumita ng mahigit kumulang 1,500 piso. Ngunit pinsan, inaabot pa yon ng 2 linggo bago niya ito makuha. 2 linggong pagod at 2 linggong pagtitiis para lamang sa halagang mabilis ding nauubos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa ngayon, nakatira siya sa bahay ng kanyang nobyo. 3 buwan pa lamang silang magkarelasyon. Wala pa siyang balak magpakasal. Dahil sa puso niya, may isang pangarap pa ring buhay na buhay. Ang makabalik siya sa pag-aaral at higit sa lahat, ang makita niya muli ang kanyang mama. Sa lahat ng kanyang pinagdadaanan, yun pa rin ang pinakamalalim niyang hinahanap. Hindi pera, hindi luho, kundi ang yakap ng isang ina. Habang nagkikwento si Rosalyn, ramdam ko ang sakit na pilit niyang tinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. At nang maibigay ko ang konting tulong para sa kanya, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Tumulo ang kanyang mga luha, mga luhang matagal nang kinikimkim, mga luhang nagsasabing pagod na siya. Ngunit hindi pa rin sumusuko. Mas lalo akong naantig nang makita ko ang kanyang kalagayan. Halos wala silang gamit sa kusina, walang kaldero at walang sariling plato. At kadalasan pa nakikihiram lamang siya sa kanilang kapitbahay. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili pa rin siyang mabait, magalang at puno ng pag-asa. Mga kababayan, ang kwento ni Rosalyn ay paalala na maraming kabataan na napipilitang isuko ang kanilang pangarap. Hindi dahil ayaw nilang mag-aral, kundi dahil mas kailangan muna nilang mabuhay. Sana walang araw, matupad niya ang kanyang pangarap na makapag-aral muli. At sana dumating ang araw na muli niyang makapiling ang kanyang ina. Dahil minsan, ang pinakamalaking pangarap ng isang anak ay hindi material na bagay, kundi ang maramdaman niya muli na may pamilya siyang uuwian. Salamat kayo, Kuya Roy. Nung kasakit kaya kong dughan niya na wala akong pamilya. Mga kababayan, sabay-sabay po nating panoorin ang istorya ng buhay ni Rosalyn. At huwag kalimutang mag-like and share. Unique love team, no? The best love team of 2026. Love team ever. Christian out, Turjo in. Christian out, Torjo in. Uy, Pan. Pinaigpan. Panol. Panol. Kakaiba yung buhok. Kakaiba yung buhok niyo. Katutubo. So, Pan. punta natin guys, no? Check natin. Kilalanin po natin guys.
Ay, tinapay. Uy, daming mais. Grabe. So, ayun mga kababayan, narito tayo ngayon sa lugar po ng Bukidnon. Ayan, makikita natin sa ating view. Sa harap po natin ay ang napakagandang view po ng lugar ng Pantaron. So, habang papunta kami sa aming mission, mga kababayan, meron kaming nakita dito na pansin na isang kakaiba yung ganda, no? Kakaiba yung buhok. Hello, kumusta? Ako si Roel. Anong pangalan mo? Roselyn. Okay lang ba na ano, ma-interview ka saglit? Okay lang ba? So, maghanap tayo ng ano? Saan ba tayo pwedeng magpwesto? Okay lang ba doon sa may mangga? Mangga. Sige. Ay, grabe, ang init oh. Dito ng banda, sa baba. Oo. So, dito tayo mga kababayan. At, ayan, ako pala po si ano, okay lang ba ilagay sa ano mo, sa damit? Ikaw na mag-ano. Naka-magnet siya. Iyan mo sa likod. Ayan, may magnet sa likod. Grabe. Kakaiba yung buhok niya mga kababayan. No? Ano yung normal talaga? Natural. Natural yung buhok mo. Anong tribo mo? Manubo. Manubo ka. Ilang taon ka na? 17. 17 years old. So, ako pala si Roel of Malalag. Oo. So, nandito ako ngayon sa lugar na ito kasi babalikan ko yung mga natulungan ko. Isa kong charity vlogger. And habang nagbabiyahe kami, nakita kita dito. Anong trabaho mo dito? Mag-ukay. Oh. Ano bang Tagalog sa mag-ukay? Kumbaga, mag-ukay? Kumbaga hinalo. Oo. Kasi dito, ang gagawin sa mais na ito ay ilang araw to na binibilad? 5. 5 araw. Oh. So depende sa sa sikat ng araw So anong grade ka na, Roselyn? 7. Grade 7. Kumusta naman yung buhay mo? Hindi naman. Hindi okay. Hindi okay. Oh. Bakit? Pwede mo bang ma-share sa akin? Okay lang ba na kwentuhan lang tayo para naman na kung ano yung pwede kong maitulong sa iyo. Oh, bago pa riyan. Ay tinapay dito. Oh, sige, pwede mong i-share dito sa vlog natin. Kasi wala na akong mama. Wala na akong mama. Wala na yung mama mo. Oh. Si papa mo naman. Wala na po. Wala na din. Wala. So sino yung natitirang mo ngayon kasama? Ilan kayo magkakapatid? Dito tayo. 9. Ang dami. So, pang ilan ka, Roselyn, sa siyam na magkakapatid? Lapit ka. Pang ilan ka? Pang-4. Pang-4 ka. Oh. So, sa ngayon, Roselyn, nawala si mama at si papa mo. Ano bang nangyari? May Okay. nag-aasawa na ako. So, naghiwalay sila? Oh. So, sino yung kasama nyo ngayon? Si mama mo or si papa mo? Wala na din. Wala talaga. So, kumbaga, nagkaroon sila ng sariling pamilya. Oh. So, bakit naisipan mo magtrabaho dito? Kasi wala kaming pera. Ilang taon na yung pinakapanganay nyo? Yung kinamagwangan ninyo? Ilang taon? 22. Ikaw, 17. Oh. Yung bunso nyo, ilang taon? 2. 2 years old pa. So, iniwan na siya ni mama at papa mo? Wala. E di ngayon, saan kayo nakatira? Dito lang. Dito lang. So, sino yung nagbabantay sa mga kapatid mo doon? Yung atik ko. Yung ate mo. Oh. So, lahat ba ng mga kapatid mo nag-asawa na sila? Wala. Wala pa. So, may mga kapatid ka bang nag-aaral din? Oh. Meron din. Ikaw, hinto na? No, hindi na. Hindi ka nag-aaral? So, bakit na hinto ka sa pag-aaral? Ano, ngayong taon lang na ito? Oh. Sayang naman. Pero natapos mo yung grade 6. Oo. Natapos mo, nakagraduate ka. So, supposed to be first year high school ka na ngayon or grade 7. Bakit di mo pinagpatuloy? Kasi wala akong makain. Wala kayong makain. Oo. Walang nagsusuporta sa inyo. So, kumusta naman yung nararamdaman mo nun, Roselyn, nung naghiwalay si mama at si papa mo?
Wala na ako mag Kumusta imong gibati katong nag ano sila ba nagkanya-kanya na ng pamilya tapos kayo iniwan lang doon? Parang mahirap. Mahirap. Ilan ba kayo nagtatrabaho? Pila mo kabuk na sa magsuon nga nagtrabaho karon? Do. Dalawa kayo. Yung kapatid mo, meron kang ate. Oo. Ilan yung ate mo? Isa. Isa. Tapos mga kuya na. Mm. Nag-aaral ba sila? Wala na. Wala na. Nagtrabaho na lang. Oo. So, pwede bang maitanong kung may asawa ka na ba? Oo, mayroon. May asawa ka na. Ilang taon yung asawa mo? 24. 24, ikaw 17. Kasal na kayo? Wala. Ay, hindi pa. Pero, anong nangyari na namalayan na siya? Namamanhi ka na? Wala pa din. Kumbaga, ngayon nagsama kayo sa isang bahay. So, bakit naisip mo na mag-asawa na? Kasi wala na akong matirahan. Wala ka nang matirahan. Yung mga kapatid mong maliliit, saan nakatira ngayon? Nag-adapt. Inadapt. Inampun. Oo. Grabe, ano? So, ilan yung nakaampon na mga kapatid mo karon? Ilan sila? Pila ka 5 kabuok. Grabe, ano? So, ngayon pala, Roselyn, nagkawatak-watak kayo, nagkahiwa-hiwalay kayo. So, kumusta imong feeling na inaana ang nahitabo sa imong pamilya? Sakit kaya akong duga. So, kaya naisip mo na mag-asawa na lang. Wala kang ibang matirahan? Wala kayo mapuyan karon? Wala. Pero kilala mo yung mga nag-adapt na mga kapatid mo? Hindi. Ay, di mo alam. Saan sila pina-adapt? Saan na lugar? Hindi ko na din alam. Di mo din Kasi alam. bata pa ako na wala na ako. So, nung maliit pa kayo, kumbaga naghihiwalay na yung mga kapatid mo, pina-adapt na. Grabe. Kasi nagpa-adapt pa to. Wala. Opo, kabalo. Pero nakita mo si mama at si papa mo. Oo. Ilang taon ka nun nung nakita mo sila? 9. 9 years old ka, tapos ngayon 17 na. So, matagal na panahon pala na naghiwalay sila. Pero, alam mo ba kung saan nakatira si mama mo? Wala. Wala din si papa mo, wala din. Wala. Grabe. So, kumbaga po ngayon, tawag dito, yung kasama mo is yung jowa mo. Jowa mo yan, di ba? Kasi di pa naman kayo kasal. So, ano yung plano mo sa buhay mo, Roselyn? Unsa may imong pangandoy, unsa may imong plano sa imong kinabuhi? Unta magkita naman sa home. Sana gusto mo na makita mo si mama mo. Kilala mo yung pangalan? Oo. Pwede mong sabihin dito ngayon. Ano yung mensahe mo sa kanya ngayon, Roselyn? Halimbawa, mapanood niya yung vlog natin kasi yung vlog natin, Roselyn, buong mundo yung makapanood nito. At malay natin, sa pamamagitan ng vlog na ito, makita ka ulit ni mama mo. Sige. Pwede magbisaya. Bisaya na lang o kaya manubo. Pwede magbarog. Manubo na lang para mas maintindihan ni mama mo. Kaya ikaw nanay mo, kita may kasag ikas kung pakahuna-huna ka rin gandinikan kahit lang andin hikaran kay ko amin kung may gandinikan kain kung kasi man ara di kay ko andinikan kain Anong ibig sabihin nun? kung naara sa una sa ama mag-anhira diri sa Kumbaga kung may isip lang po si mama niya, sana babalik daw po dito sa kanila, no? So alam ba ni mama mo kung saan ka nakatira ngayon? Oo. Alam niya. Pero si mama mo ngayon, may sariling pamilya na. Oo. May anak na din. Grabe, ano? So, bakit kaya naghiwalay si mama at si papa mo? Hindi mo alam. Di ko alam. Kasi maliit ka pa noon, di ba? So, yung mga kababayan, medyo mainit na po dito, no? Okay lang ba, Roselyn? Magkano ba yung ano mo dito? Yung sahod mo? Magkano arawan dito? Milk 1,500. Magkano yan? 1,500. Ano yan? Ilang araw yan na trabaho? Depende kung Kumbaga ano lang, kontrata. Pakyaw-pakyaw, no? Depende yan pag maubos lahat na mais dito, pag maibilad lahat. 1,500 yung bayad sa inyo. So ilang araw ka na dito nagtrabaho? 4 na araw na. Grabe.
Gaano ba kahirap yung ganitong trabaho? Sobrang hirap. Sobrang hirap. Lalo na pag wala kang ano sa ulo, no? Mahirap ngayon. Buti may makapal yung buhok niya. Pwede ba pahawak? Mm. Grabe, ang ganda. Para siyang ano, yung African ng mga tao, no? African po na lahi. Okay lang ba na mapuntahan natin yung bahay mo? Kung saan ka nakatira ngayon? Ah, sige, ikaw muna. Ayan. Okay lang ba na tamakan eh? Di yan yung makuan. Guys, puntahan natin yung bahay po ni Roselyn. Pero ito Roselyn, matanong ko lang, may plano ka bang ano? May plano ka bang ipagpatuloy yung pag-aaral mo? Oh. Ha? Gusto mo mag-aaral ulit? Oh. So, pero ano yung humahad lang sa'yo? Kumbaga, unsay nakababag ba? Bakit di ka makapagpatuloy ng pag-aaral? Itong naghiwalay yung mami ko at daddy. Yung mama at saka si papa mo, naghiwalay sila. Tapos isa din is yung financial, di ba? Oh. Financial na problema. Oo. Ano ba yung mga karaniwang pagkain nyo dyan? Sa bahay nyo? Saging. Saging Banana. lang. Pero may nakaano kayo ng konsumo kayong bigas? Wala. 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 Purely saging lang talaga. Oh. Ano pa? Mga bingala. Oh. So, grabe guys, no? Literal na talagang pagkaing bukid, no? Pagkaing bundok yung konsumo po nila Roselyn. Ayun, Roselyn, no, marami yung makapanood sa vlog natin. And hopefully, matulungan ka. Ano? Kumusta naman yung bahay niyo doon? Maganda ba? Hindi. Ano ba yung gamit na ano? Ano yung dingding? Ano yung bubong? Yung Ang sama niyang bongbong? sinalasa. Sinasa. Kawayan. Tapos yung bubong nun, yung atop? Sin. Nakasin man. Pero kaninong bahay yun? Amin. Sa inyo? Kumbaga nag-live-in na talaga kayo? Nag-live-in na mo? Pero may plano kayo magpakasal? May plano nga magpakasal? Iwan. Wala. Wala. Kumbaga, ano muna? Gusto mo mag-aral muna? No? Sayang naman talaga. Kasi, kumbaga, sayang yung opportunity ba? So, ano yung nafe-feel mo ngayon, Roselyn, na nakita kita, nakilala? Masaya ka ba? Kasi malay natin sa vlog na ito, Roselyn, ito yung opportunity para magkaroon ka ng marami pang blessings. Saan banda? Dito. Ay, tara. Grabe ang init. Buti may ano siya, may artificial na man-made na hagdanan. Di, na siya, manimot lang na. Aray. Asan? Ay, hala. So ito pala po mga kababayan, no? Ito yung bahay nyo? Grabe. Okay lang pumasok? Okay lang bang pumasok? Okay. So, ito mga kababayan yung kanilang bahay. No? So, yun nga, tama sabi niya. So, ayun mga kababayan, tama talaga yung sabi ni Roselyn, no? Na, ayan, sinasa yung dingding. Kawayan po ito, gawa po ito sa kawayan. And yung mga kahoy po, gamit, ano lang to? Nasa paligid lang po ito nakukuha, no? So, ito pala yung tinitirhan nyo dito, Roselyn. Ito yung kwarto. Grabe, ano? Ilang taon na kayo nakatira dito? Ilan na mo katuig nagpuyo dito? Tulo pa kabul. 3 buwan pa lang? Bago pa lang. So dati saan kayo nakatira? Sa Kalagangan. Kalagangan. Ay, dun sa ano? Kinit Jenny. Oo, Dato Soy. So ito yung kusina nila. Pero sira na po yung kusina nila guys, no? Ayan, no? Bumagsak na po yung mga lagayan po ng mga dito na pwesto. And then, yun, yung abuhan nila, lutuan nila. Ayan, grabe. May lalagyan pa ng ano, itlugan sa manok.
So, yan, Roselyn, ano yung pwede naming maitulong sa'yo dito? Sa imong gusto na matabang na mo sa imong ha? Unta na may balay. Nanay balay. Gusto niyo ng bahay? Mm. Pero sa ngayon ba, ano yung pangunahing pangailangan niyo dito? Mga kaldero wala may Wala kayong kaldero? Mga plato po. So wala kayong mga gamit sa kusina? Mm. Mm. Pero ano ba, tag dito, may mga plano na ba kayo ng lalaki, ng jowa mo? Kumbaga, may plano na kayo para sa inyong future na magpakasal kayo? Mm. Pero sa ngayon, hindi pa. Oh. Bakit? Ano pa yung gusto nyong makamit? Ano yung gusto mo pang magawa? Gusto pa ako mag-aaral. Gusto mo pang mag-aaral. Mm. So, si mister mo naman, ano yung trabaho niya? Uma. Sa uma din, Mm. sa sakahan din. Mm. Mm. Ano yung, nag-aaral pa ba si mister mo? Hindi na. Trabaho na din. Oh. Mm. Pero gusto ni mister mo na mag-aaral ka. Oh. Pero ang problema lang is, yung Walang kain. wala kayong pagkain. No? Grabe. So, bakit ilang taon na kayo nagsama? 3 buwan pa. Bago pa. Bago pa lang. Yung plano nyo is siguro ilang taon pa bago kayo mag-asawa, ay magpakasal. Mm. Ilang taon pa? Mga ilang taon ka? Hindi ko alam kasi wala Pero masaya ka man na nagsama kayo. Lipay ka, nga nag-uban mo. Mm. Pero yung mga kapatid mo, saan nakatira ngayon? Iwan ko, di ko alam. Ano mo, bali, ano pala? Parang iniwan ka nila lahat. Mm. Grabe. Kaya siguro din na nakapag-isip si Roselyn na mag-asawa na lang po. No? Kasi parang feeling niya na, parang feeling mo mag-isa ka na lang. Mm. No? Kay papa mo naman, may balita ka kung taga saan si papa mo? Saan nakatira? Wala. Oo. Pero gusto mo makita mo din si papa mo. Mm. Pero sa pagkakaalam mo, may pamilya din si papa mo. Mm. O baka meron kang gustong sabihin sa kanya. Kay papa mo. May hinanakit kay papa mo? Na kay murag, hinanakit ba? Tawag dito? Murag kasakit sa iya ha? Mm. Bakit? Na naman naka-feel ka, inana, na murag nakikasakit kay papa nimo. Kay gipang bunan ng Pang bunalan mo. Mga pinapalo daw sila, no? Pati ikaw din. Mm. Grabe. So, nung naghiwalay sila, gusto mo na bumalik si mama mo. Mm. Pero kay papa mo, parang may trauma ka na. So, sana no, mapanood to ni mama mo at makita ka ulit. No? Malaman yung buhay mo. O, pwede mo sabihin dito kay mama mo yung sitwasyon ninyo. Yung pang-adlaw-adlaw ninyo nga kinabuhi diri. Okay lang ni manubo para maintindihan ni mama mo. Kasi nanonood naman siya. Wala daw ko. Okay lang, iyak ka. Gusto mo makita si mama mo talaga. Grabe. Naglisod na ka? Mm. Pero dugay-dugay na ba na di mo nakita si mama mo? Mm. Pero ang pangarap mo na lang is yun, makita ka ulit kahit may pamilya na siya, no? Mm. Pero yung mga kapatid mo, gusto mo din makita yung mga kapatid mo. Grabe. So, matagal na kasi silang nagkahiwalay po yung mga kapatid niya. So, parang feeling niya po na mag-isa na lang sa buhay. Kaya naisip niya mag-asawa na lang po, mga kababayan. Bakit naiyak ka? Ha? Ano, nakahilak man ka? Ang
Kaya sakit kaya kung dughan niya na wala ang kong pamilya. Halos tanan sila nawala sa imuha. Grabe. Ayan, sana sa vlog na ito, sana sa pamamagitan ng vlog na ito, makilala ulit ni Roselyn, no? Makita niya ulit yung pamilya niya. And yun naman yung pangarap natin, guys, na sana kahit hindi makumpleto yung pamilya niya, no? Basta yung mama lang ni Roselyn, makita niya, mga kapatid niya. So, kilala mo yung mga pangalan? Ha? O, pwede mo sabihin dito para ano? Pangalan ng mga kapatid mo. Si Rika, Yung mga kapatid mo. o si Rowena, Ricky, Sandy, Andrea, Patal. Yun yung mga kapatid mo. So, grabe. Talagang hindi niya nakalimutan yung mga pangalan, ano? So, ano ba yung tawag dito? Bakit naisip nila na magpa-adapt na lang? Kasi wala nang nag-aalaga sa kaila, ha? Kasi wala nang mag-aalaga sa Pero yung kapatid mo, di mo din alam kung saan nakatira? hindi ko. Kanang mga ate ni mo, kuya? Pero dito ba, meron kang kuya dito? Wala? Wala. Wala talaga? Grabe. If ever man na makita natin si mama mo, ano? Halimbawa, mag-contact sa akin, Sir, gusto kong makita si Roselyn, yung anak ko. Pag makita mo na sa personal si mama mo, ano yung gusto mong sasabihin sa kanya? Kung sa may mong gustong iingon sa iya, ha? Pag makita na niyo mo. Hindi. Salamat. Salamat. Kahit man lang na si pamilya, sarili, di ba? Na siya mga bagong anak. Pero ang imuha lang, yung gusto mo lang is makita siya ulit. Di ba? So, nalipay ba ka? Masaya po kayo na nakausap kita na interview. Grabe. So, isa din sa pangarap niya po mga kabayan ay yun nga makapag-aral ulit no grade 7. So, dito na kayo mag-aaral. Ay, dito ka na matitira. Dito na. Di na kayo babalik sa Kalagangan. Kasi, Roselyn, yung school dito is malapit lang. Kita mo yung school doon? Malapit lang, di ba? O if ever man na makakabalik ka ulit sa pag-aaral, ilang araw lang naman, di ba? Wala pa nga 1 linggo yung pasukan. Ano yung problema mo? Ano yung, kumbaga, ano yung pinoproblema mo? Bakit di ka makapag-aral? Wala pa akong bagong papel. Wala kang bag tsaka papel. Pero may card ka na doon sa pag-grade 6 mo. Sayang yan, no? So sana po mga kababayan, kung sa bag at papel lang, kaya natin i-provide. Pero ang problema dito guys is yung paano natin masustain ang pag-aaral niya, no? Na okay naman siguro yun kasi dalawa lang kayo ni mister mo, di ba? Tapos si mister mo magtatrabaho. Siya yung magtatrabaho para sa inyo. Tapos ikaw mag-aaral ka. Ano ba yung pangarap mong trabaho pag makatapos kang pag-aaral? Ha? Trabaho. Magtrabaho sa ano yung gusto mong trabaho na mapasukan kapag matapos yung pag-aaral mo? Gusto mo maging guro, maging engineer, maging doktor? Anong gusto mo? Doktor. Gusto mo maging doktor? Grabe. So, walang imposible, Roselyn, no? Walang imposible sa kung may pangarap tayo sa buhay, no? Inaasahan mo ba na may makakita sa iyo na ganito kagaya ko? Iba bang ginahandom nga na maka-interview sa imuhay nani? Ay, hindi mo inaasahan yan. So, ang akala mo lang na patuloy pa rin kayo sa buhay na ganito, no? Pero sa ngayon ba, saan kayo kumakain kung wala kayong mga kaldero? Maghiram lang kami ng kaldero. Naghihiram kayo? Saan kayo naghihiram? Diyan Diyan sa kapitbahay? Ay, grabe guys. Kasi po dito, bago pa lang po sila nakatira dito. And ni ultimo plato, wala kayong plato.
So, siguro pagbalik natin sa susunod po, no, dadalhan natin to ng plato si Roselyn. And, ayun, tawag dito. Kung ano mang maitutulong natin, mga kababayan, no, sa, sa bago nating nakilala, sana magiging inspiration po ito sa lahat, no, na kahit piso, bibigay natin, pag-iipunin natin yan, meron tayong mababago na buhay, no, na kagaya ng buhay ni Roselyn. Ito na lang, Roselyn, no, kung willing kang mag-aral, bibigyan kita ng school supplies, no, pagbalik ko, bibigyan kita ng school supplies. And kung meron mong sasagot, kahit pambaon mo, no, kasi ang problema lang naman dyan is pambaon. Pambaon o di kaya konsumo ninyo dito, no, konsumo. Kasi high school pa lang po siya, no, grade 7 pa lang po. So hindi naman po kalakihan po yung diyan, yung gastos diyan, no. Kaya sana, no, sana may mga tumugon kasi allowance lang naman yung kailangan niya dito, lalo na po sa pamilya, dito sa bahay po ni Roselyn. And ayan, Roselyn, merong nakapanood sa mga vlogs natin ngayon. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Ayan, mga iba't ibang tao nandito sa Pinas o kaya sa ibang bansa, ano yung gusto mong sabihin? Sana magtulungan. Sana magkaroon kayo ng mga kagamitan dito sa bahay nyo, no? So, kakaiba yung beauty niya talaga, no? Parang, dito, parang ibang lahi. Wala kang dugong, mga Arabo, Indian, African, wala talaga. Pure talaga na manubo. Si mama mo manubo. Si papa mo? Manubo. Manubo, saan? Saan ka nagmana? Yung mukha mo? Asa ka na naliwat? Ako papa. Ay, papa ni mo. Parang ganito din yung mukha ni papa mo. Matangos yung ilong. Pero may mga kapatid ka din na kagaya mo, kamukha mo? Ganyan din yung mukha nila. Grabe, ano? So, Pareho lang kami ganun. Ha? Pareho lang kami. Parehas lang kayo, pati buhok. Oh, grabe guys. Sana ma-meet pa natin sila, no? At hopefully sa vlog na ito guys, makilala pa natin yung mga kapatid ni Roselyn, maging si mama po niya, para syempre maging masaya si Roselyn, no? At ma-inspire siya na mag-aral po, no? Gusto mo talaga na yun lang yung pangarap mo, na makita sila, no? Sa tingin mo ba ngayon, maganda na yung buhay ng mga kapatid mo? Sa tingin mo ngayon, okay na ilang kinabuhi ka ron? Di mo alam kung saan sila nakatira ngayon. Basta, sino nagsabi sa'yo na inampon, na pina-adapt yung mga kapatid mo? Kapitbahay lang. Kapitbahay nyo. Grabe guys. Siguro, yan, kumbaga bunga po ng kahirapan dito. At sa sobrang dami po nila. 9 po na magkakapatid. So wala pong maisip na ibang paraan yung magulang niya, kundi ay ipaampon or ipa-adapt na lang po yung mga kapatid ni Roselyn. Okay, so huwag kang mahiya, Roselyn, ha? Naulaw ka? Naulaw ka? Huwag kang mahiya, ha? Basta, ano na lang, isipin mo na mga kuya mo kami, no? Si Kuya Ruel, si Kuya Victor, may mga kasamahan pa ako doon, si Kuya Bibi, no? Or pwede si Tito Bibi yan, Tito Bibi, si Uncle Bibi. Bigas natin, no? So, huwag kang mahiya, ha? Isipin mo lang na, kumbaga isang pamilya tayo dito at syempre, magtutulungan, no? Kung ano yung pwede naming ma-provide, may tulong sa'yo. So, ito, Roselyn, yan si Renz, si Kuya Renz. Manubo din, di ba? Kausapin mo daw in Manubo. Kausapin Manubo? Kausapin. Basta ka doon? Okay. Okay, kuhan ko kalab kayo. Si kaman importante ko nog kayo so kaman at challenge ng mga viewers sila so ko kayo para sa mga viewers ta ko bitaw ka boring dogma. So gusto ra may sa do into kay insa ni Mayor dito katabak. Kaya gusto ran pasama taga so sa kakarmat na pilian ni kay vlog. Kan limang gid mismo kan pamilya tag vlog ni kay yan nakita na sa ko yan tarang ka to sunod ko nakoy ka basta sa importante ni ka so kahimtang niyo rongan ko niyo gid kayo dapat niyo ipagawa sa ito vlog
para do magsugod no do tarang kanta. Ay ka lang? Kinakabahan ka? Hindi. Oh? Hinihingal. Ano yung ibig sabihin nun? Ang pag-usapan niya? Sabi ko po sa kanya na mas mabuti yung hindi mahiyain kasi Hindi siya mahihirap. isa po yun sa magiging challenge sa mga viewers natin. Kahit anong tanong ni Mayor, sabi ko sa kanya, Sagutin na lang. sagutin mo kaagad yun. Kasi papasalamat ka kasi isa ka na napilian ni Mayor na i-vlog, sabi ko sa kanya. So ayun, pasalamat daw siya kasi na-vlog natin siya ngayon. Yan. Thank you kay friends, no? Ano yung masabi mo sa kanya? Thank you. Ano masabi mo sa mukha niya? Ha? Ano? Kumbaga, pogi ba? Pogi? Pugi. Ay, grabe. Pogi pag walang iba. Oo. So, yan lang, no? Dapat maging masaya ka, no? At yun nga, yung ano natin, ipapanalangin natin na matagpuan natin ulit yung mama po ni... Ano pangalan ni mama mo? Marilyn. Marilyn. So sana makita natin ulit guys kasi yan yung magpapalakas po kay Roselyn, no? Para syempre gaganahan po siyang mag-aral kasi parang napaghinaan po ng loob kasi nga halos pinabayaan siya ng lahat, no? Wala na si papa niya, may asawa, may bagong pamilya na. Si mama naman niya, meron na. Yung mga kapatid niya, pinaampon. Yung mga ate niya, may mga asawa na. So, siya na lang nag-iisa sa buhay. Ano? So, naisip niya na yun, magjowa na lang. No? 3 months pa lang po sila. Pero hopefully, tutulungan siya ng lalaki na yun, no? Para maabot yung pangarap ni Roselyn. 'Di ba? Okay ba yun si Roselyn? No. So, since nakilala ka na namin, ang aming ang aming hiling lang sa iyo is maging syempre tawag dito, magpakatotoo ka, no? Magpakatotoo ka at tanggalin mo yung kumbaga mahiyain, no? Pag nandito kami, kung ano yung totoong buhay niyo talaga, no? Kasi nakikita naman talaga natin, no, yung kanilang sitwasyon dito. So ngayon mag-aalas 12 na pero hindi pa sila kumakain, no? Hindi pa siya kumakain, guys. Sige, timo lang siya kanang tinapay. Kasi grabe, guys. Mahihiram pa siya ng kaldero doon sa kapitbahay para wala silang waro, kaldero. Oh. Kandero. So, Roselyn, meron akong ibibigay sa iyo ng bigas, ha? Ayan, oh. 10 kilo yan. Matagal ka na bang hindi nakakain ito? Dugay na? Mukhang pila naman kadlaw. 5 5 araw na. So, straight kayo, puro saging lang. Ano pang maliban sa saging, ano pa? Bingala. Kasila. Araw-araw kasila. Sige, pag timo-timo sa at ayan kung ano pong pwede natin maitulong dito, halos lahat talaga, no? Walang gagamit-gamit. Yung ultimo mga lalagyan ng parang abandon yata yung bahay na ito, no? Nag-abandon, no? Tapos bago lang sila na tumira dito. Okay. Pero mabuti may higaan man kayo. Diyan na ka ng banig-banig. Grabe, guys. So, hindi pa umabot ng 1 linggo yung pasukan, no? Kaya pa yan, pwede pa yan makapag-enroll ka, no? Pag once makabalik kami dito, magdadala ako ng mga school supplies para sa'yo, no? Basta willing ka talaga magpasok ulit sa pag-aaral, no? Sa grade 7. Interesado ka? Okay. Kasi tatanungin namin yan kung gusto mo talaga, no?
Sa mga oras na ito, dahil wala silang sariling kusina, pupunta si Roselyn sa kanilang kapitbahay para makipagluto ng pagkain. Wala silang sariling kalan, wala rin sariling kaldero. Sa katunayan, ni isang plato o gamit pang kusina ay wala sila. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi nawawala ang kanyang pag-asa, at sa kabila ng kakulangan, may mga taong handang tumulong at magbahagi ng kaunting biyaya tulad ng kanilang kapitbahay na bukas palad na pinapagamit sa kanila ang kusina upang may pagkain sila sa hapag. Minsan, ang pinakamalaking tulong ay hindi nasusukat sa halaga ng pera. Ito ay isang simpleng pagpapahiram ng kusina, isang plato ng pagkain, o isang pusong handang umunawa. Si Roselyn ay isa lamang sa maraming Pilipinong patuloy na lumalaban sa buhay kahit kulang ang lahat. Ngunit pinapakita niya sa atin na hindi hadlang ang kahirapan upang magpatuloy at mangarap. Kung may natutunan tayo sa kanyang kwento, ito ay ang kahalagahan ng kabutihan, dahil ang munting tulong na ibinibigay natin ngayon maaaring maging malaking pag-asa para sa ibang bukas. So ayun mga kababayan, at nakita natin si Ronelyn? Roselyn. Doon siya na nakigamit po ng kusina doon sa kapitbahay po nila. At salamat. Anong pangalan ng kapitbahay niyo? Anglad. Thank you po, no, kasi pinagamit po nila yung kusina nila para makapagluto po si Roselyn. Kasi yun nga, nakita natin sa likod, walang kagamit-gamit. Gustuhin man nila na magluto, pero kumbaga bagong ano pa lang ba, bagong mag-live-in pa lang, no, wala pang mga sariling gamit. At ayun na lang, Roselyn, kapag mabigyan kita ng pera ngayon, ano yung bibilhin mo? Plato at kaldero. Bili kang plato at kaldero. Tapos ano din, yung pang-ulam nyo. Ano ba yung karaniwang inuulam nyo dito kapag may bigas kayo? Isda. So ito, Roselyn, may ibibigay ako sa'yo. Galing po ito sa Trom Ilocano of USA 2026. Salamat po sa inyo. At dahil din sa mga binibigay yung pang-ayuda natin, mga kagaya po nila, no, yung bago nating na-scout, sila yung binibigyan natin ng tulong na ito, no. So Roselyn, meron akong ibibigay sa iyo. Ito ay tulong, no, para sa pasimula ninyo, no, para may pambili kayo ng mga gamit dito, no. Ano na lang siguro, Roselyn, yan, gamitin mo na lang, mag-ipon ka na lang para sa sarili mo, no. Tapos kukuha ka dyan ng pang-ulam-ulam nyo. Ako na bahala sa mga gamit, no. Kami na bahala sa mga gamit sa kusina. Ano? So first time mo makahawak ng ganyang pera? Ha? First time ba? Ano yung sa mga bati karon? Salamat. Sa may istorya nimo. Salamat kayo. Meron. Okay ka lang? Bakit emotional ka? Ha? Kumbaga, dili ka katuo nga na pa'y makatabang dahil. Hindi siya makapaniwala na may mga ganitong tao po pala na tumutulong po sa kanila, no? Or sa kanya po. Imuhang pagtuo sa una, murag walang-wala na. Wala na pag-asa. Diba? Kaya guys, ano, grabe. Tulungan po natin si Roselyn, ano.
kumbaga magtulungan tayo, no? Para mabisita natin siya muli dito. Okay ka lang talaga? Ha? Ba't naiiyak ka? Sa Lipay kay. Lipay kay ka, masaya. Sa mga ganitong halaga, mga ilang araw mo yan ang pagtatrabahuan. Isa ka bulan. Ay, sa kabulan, ano. Kasi, magkano lang po yung ano dito, yung arawan. Tapos kapag kontrata pa, 1,500. Tapos, pila po nakasimana ninyo mahuman? Depende kung mauga. Kung mauga dayon. So, minsan umaabot yan ng sobra 1 linggo. Diba? Kaya grabe yung hirap talaga sa buhay. No? So, ayun. Unang-una, Roselyn, magpasalamat ka sa atong Ginoo, no? Sa ating Panginoong Diyos. Dahil itinuro niya kami na makilala ka, no? Para makausap ka, ma-interview ka, at ma-share mo yung buhay mo dito sa ating vlog. Diba? Parang di po natigil yung pagluwa po ni ano. Oo. So, ayun na lang. Mag-ipon ka ha, para halimbawa kung gusto mo pumasok sa pag-aaral, kami na bahala sa mga gamit, no? Huwag ka munang bibili. Alam ko, magtutulungan yung Trom community dito para makabalik tayo at may dala po tayong mga pasalubong po na kagamitan sa kanilang kusina, no? At syempre yung school supplies din po kasi gusto niyang magpasok din po sa paaralan, no? Gusto niyang mag-aral ulit. Ayan. At ngayon, hintayin mo yun na maluto ha. Anong bibilhin mo na ulam? Isda. Bili kang isda. O, sige ha. Mag-iingat ka dito ha. Tapos syempre dapat wag mong pabayaan yung sarili, no? At ayun na lang, ipag-pray na lang natin, Roselyn, na mapanood to ni mama mo. 'Di ba? Yung vlog na ito. At kusang magko-contact sa atin at gusto niya makita, no? So nakakaiyak na tagpo 'yun, no? Pila nakakatuig di mo nakita si mama mo? Oo naman ka. Pila? Pulo. 10 taon na. Ang tagal na po, no? Grabe. Di tayo mawala ng pag-asa, no? Basta mag-pray lang po tayo. Roselyn, alis muna kami ha. Ha? Okay ka lang? Ngano emotional ka? Lipay kay ko. Naripay kay ka. Kapag, halimbawa na lang, Roselyn, kapag kasama mo yung kapatid mo, halimbawa, kompleto kayo, tapos may ganito kang pera, ano yung bibilhin mo para sa mga kapatid mo pag meron kang ganitong pera? Isa mo ipalit sila ha. Palitan mo sila og Damit. gamit. So, yun lang po ang problema is na ipa-adapt na po, no? Na ipa-adapt na yung mga kapatid niya. Pero alam natin na maganda na yung buhay niya ng mga kapatid mo ngayon, di ba? Kasi nasa pangangalaga na nag-adapt sa kanila, nag-ampon. So ayun lang, huwag kang mawala ng pag-asa ha. Dapat laban pa rin. At syempre, always pray lang kay Lord. Ha? Okay, dito muna kami ha. Bye-bye. Ping-amping. So, ayan, thank you so much po sa ating lahat, no? Sa lahat po ng mga nakapanood po sa vlog na ito. I hope na magsisilbing inspirasyon po ito sa ating lahat, no? Kasi may pangarap po si Roselyn at yun lang, yung nakakahadlang po sa kanyang pangarap is yung sa kahirapan tsaka yung kanyang pamilya. Kaya nakuha po niya na makipag-live-in po sa kanyang boyfriend po ngayon kasi feeling niya po mag-isa lang po siya sa buhay, no? Naging naging independent na, no? Kasi wala na yung mga kapatid niya, tapos yung mama at papa niya separated pa. So I hope na matulungan natin siya, and kung ano mang pwede natin maitulong, mai-contribute niyo po, iipunin natin yan para sa susunod na pagbabalik natin, maibigay natin dito kay na Roselyn. So hanggang dito na lang po at maraming salamat. God bless po. See you po sa ating next vlog.